po sa buhay ng ating kapatid, Kuya Erison. Purihan Panginoon. God is good? And all the time? Napagandang awitin po yun, no? Sige po. For a moment lang po. Sige po. Ayan, purihin ng Panginoon. Actually, hindi ako oriented kung ilang oras tayo dito. Pero sige lang. Overwhelming, no? Siguro mga 5 taon na rin ang nakakaraan nung huli ko kung nag-speak dito sa Sunday service. Hindi ko na rin na po maalala kung ano yung topic doon. Pero tungkol yung sa maturity bilang isang anak ng Panginoon, anak ng Diyos. No? And siguro yung isa pa, kung na nagkakamali, few months bago po yung Sunday service na yun sa live naman. Ewan ko kung may live pa rin po after ng Sunday service. Hindi ko na rin po maalala yung schedule. I think ang pinag-usapan naman doon ay True Love Waits. Purihin ng Panginoon kasi kita ko rin po kung paano kumilos ang Panginoon dito po sa mga kapatid, dito po sa Bayside. Talapakan po natin Panginoon sa kanyang grasya. Sige po, ngayon po ay manalangin po tayo. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, kayo po ay aming itinataas at pinupuri at pinaparangalan. Kayo po ay mabuti sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kayo po ay tapat at mahabagin. O Diyos, salamat po. Kahit po sa araw na ito, na ligtas niyo po kaming dinala sa lugar na ito upang pagbulayan ang inyong salita. Wala po kaming inaangkin na sa amin dahil lahat pong ito ay inyo. Ultimo ang buhay namin ay sa inyo, ang talento namin ay sa inyo. Nagpapakumbaba po kami at humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa, hindi nagawa, naisip, mga bagay na ginawa namin na hindi po ayon sa inyong kalooban. Humingi po kami ng paglilinis na nanggagaling po sa dugo ng inyong anak na si Jesus. Salamat po dahil sa oras na ito ay matutunghayan po namin ang revelasyon na nanggagaling po sa inyong mga salita. Dalangin ko po na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang mata ng aming mga puso. Buksan niyo po ang aming isipan. Nang sa gayon ay maunawaan po namin ang hiwaga na nanggagaling po sa inyo. O Diyos, kung may mga karunungang makamundo, kumakaisipan na hindi po ayon o salig sa inyong salita, dalangin po namin na iharang niyo po ito at hindi po kami malinlang ng pandaraya ng kaaway. Maraming salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So siguro po, bago po tayo magsimula, laging, hindi man kwento, kasi kahapon nag-speak po ako sa LEAP. Sino po ba nakasama sa LEAP dito? Leadership Enhancement. Ayan. So may kwento, no? Ngayon hindi naman masyadong kwento. So something na kinahiligan ko nung medyo mas bata pa po ako. Sino po sa inyo familiar sa taong ito? Ayan. Sige. Yan, Sherlock Holmes. Sino po nakakakilala kay Sherlock Holmes? Or narinig na, nabasa na?
O sa mga pelikula. Yan. So to give you an idea, si Sherlock Holmes, isa po siyang detective. Okay? So baka siguro Detective Conan pinapanood niyo. Kasi yun yung nasa GMA. Wala sa GMA dito sorry. Hindi ako nagpa-plug in ng ng kung anumang istasyon. Actually, yung Detective Conan, kinuha nila yung idea ng Detective Conan kay Sherlock Holmes. So si Sherlock Holmes ay isang detective at yung mga mahihirap na kaso, ibinibigay sa kanya para ma-resolve, okay? Para ma-solve yung mystery doon sa kaso niyo. So may mga ilang libro na ako nabasa patungkol kay Sherlock Holmes. By the way, hindi po totoong tao si Sherlock Holmes, okay? Baka isipin nyo, totoong tao ito, i-search nyo sa internet mamaya. Yan po ay fiction, okay? So, kathang isip. Now, punta tayo doon siguro sa atin muna, or ako. Bakit ko ba gusto si Sherlock Holmes noon? Okay? Kahit pa paano pa rin naman gusto ko pa rin naman siya pag na babasa ko siya or napapanood. Kasi may mga misteryo na, alam niyo, hindi ko maintindihan bakit ito nakita ni Sherlock Holmes, ginagamit niya ito bilang ebidensya. May mga data gathering siyang ginagawa na parang hindi ko maintindihan para saan yun, para saan ito. Pati ba naman ito, pinakikialaman niya. Tapos, sa bandang dulo ng kwento, biglang mapagtatagpi-tagpi niya yun. Na, kilala ko, ikaw ang pumatay kay Ginoong ganito, ikaw ang pumatay kay Ginang ganito, ikaw ang salarin. Tapos sasabihin niya yung lahat ng mga ebidensya nakita niya, tapos mapagtatagpi-tagpi niya. Tapos ako personally, wow! Yung pala yun, na-solve yung mystery. Napagtagpi-tagpi yung mga nakikita niyang ebidensya. No po? Sa Bible may ganun din. May mga mystery din po ang Bible. Okay? Na sa simula siguro, at least ngayon sa panahon natin, naiintindihan na natin siya. Dahil nandito na tayo sa bagong tipan. Okay? Available na rin sa atin ang Bible. Nang sa gayon ay maintindihan natin ano ba yung lihim na layunin. Okay? Or hiwaga. Kasi hindi pa naiintindihan yun ng mga Hudyo. Okay? So yun po yung pag-uusapan natin. Okay? Dito po sa chapter 3 ng aklat ng mga Efeso, ng mga taga-Efeso. So, pinamagatan ko po itong ang hiwaga ni Kristo. Mysteries of Christ. Okay, hindi ko nilagay misteryo kasi sometimes yung salitang misteryo or mystery may dating parang supernatural na. Although, hindi naman natin nililimitahan ng ating Panginoon. Okay? Pero maganda lang pakinggan yung hiwaga. Diba? Ayan. So, yung pag-uusapan natin ngayong umaga, ang hiwaga ni Kristo. So, meron po tayong tatlong bahagi para po mas maging smooth yung ating pag-uusap ngayong umaga. So, number 1, yung pagpapahayag ng hiwaga ni Kristo. So, ang nagsulat po kasi ng liham para sa mga taga-Efeso ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Okay, so sinulat niya habang siya ay nakapulong po siya nito nung sinulat niya. Okay? Tapos so yan, pinahayag niya po yung hiwaga ni Kristo. Pangalawa, ano ba yung layunin nun? So para saan ba yung hiwagang yun? Sabi lang ba na may hiwaga? Okay? So syempre, may karunungan ng Diyos. At higit ang karunungan niya kumpara sa atin. Kaya napakahalaga na sa oras na ito ay mabuksan talaga yung mata ng ating mga puso. Kaya maganda, open the eyes of my heart, Lord. Okay? Kasi may mga revelasyon po dito. Ayan. So yung kalawa, yung pag-usapan natin, layunin ng hiwaga ni Kristo. At pangatlong bahagi is yung panalangin at benediction. Let's have a review muna, no? So yung Ephesians, again, sinulat po ito ni Apostol Pablo sa Pilitan. At meron po kasi siyang malaking bahagi, dalawang malaking bahagi. Okay, kung babasahin natin yung buong aklat ng Efeso. Yung unang bahagi doon, yung chapters 1 hanggang 3, ang pinag-uusapan kasi doon ay mga katotohanan. Usually, pag sa Apostol Pablo nagsulat, meron siyang dalawang malaking bahagi. Usually, ha? Okay. Anong ginagawa niya sa unang bahagi? Pinapaliwanag niya muna ang katotohanan. Ito na kayo ngayon kay Kristo. Okay, babatiin niya muna, tapos magpapasalamat siya, at ilalahad niya yung mga katotohanan patungkol
sa mga bagong mananampalataya kay Kristo. Tapos, bandang gitna, sasabihin niya, kaya, therefore, ito na dapat ang buhay niyo. Tapos mag-closing siya, depende kung may ilan siya mga habilin, or i-comment niya yung ilang mga mananampalataya, tapos ending. Ganon usually magsulat ang Apostol Pablo. Subukan niyong i-observe yun. Okay, sa mga epistles, sa iba pang mga sulat ng Apostol Pablo. Ganon ang trend niya. So, sa chapter 3 ng Ephesians ay makikita po natin dito yung ilan sa mga katotohanan. Okay, ilan sa mga katotohanan na gusto niyang i-address doon sa iglesia na taga-Efeso. Okay? So, yun po yun. No? Tapos yan, panalangin at benediction, yun po yung pandulong part ng chapter 3. Kasi after ng chapter 3, malamang chapter 4. Okay? So sa chapter 4, sisimulan niya na yun. Kaya ito na dapat ang buhay niyo. Dahil ito ang mga katotohanan na totoo na sa inyo ngayon. Kaya mahalaga na maintindihan muna natin ano ba yung mga totoo na sa atin. Kasi pag hindi natin maintindihan kung ano yung mga totoo na sa atin ayon sa salita ng Diyos, ang hirap isa pamuhay ng buhay Kristiyano. Halimbawa, 2 Korinto 5:17. Ano sabi doon? So nakakaalala. 2 Corinthians 5:17. At kung sino ay na kay Kristo, bago na siyang nilalang. Wala na dati niyang pagkatao, siya ay nabago na. So kung hindi natin naintindihan yung katotohanan yung paano natin isasabuhay na tayo bago na. Mahirap paniwalaan. Ito pa rin naman ako, hindi naman ako namatay. Malamang, kung namatay ka, hindi nilibing ka na, di ba? Okay. Pero pinag-uusapan kasi doon, hindi yung sa pisikal na katawan. Kundi yung pagkatao natin noon na makasalanan, na hindi kumikilala sa Diyos, yun na yung patay na. Pero binuhay na tayo muli sa pamamagitan na ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Kaya ito yung dapat na buhay natin. So yun po yung halimbawa, okay? So dito po sa chapter 3, makikita natin yung misteryo or yung hiwaga ng ating Panginoong Jesus. Okay? Na nahayag. Yun yung mahalaga. Nahayag po itong hiwagang ito. Okay, sige, simulan po natin sa unang bahagi o yung pagpapahayag ng hiwaga ni Kristo. Sabi po dito sa verses 1 hanggang 2, dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hentil. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkulin ito para sa inyong ikabubuti. So, mahalaga po na makita natin dito, bakit ba naging bilanggo ang Apostol Pablo para kay Kristo Jesus? Okay, hindi po bilanggo na nakapiit siya, although nakapiit po siya noong panahon ito. Okay? So, ang sinasabi ng Apostol Pablo rito ay alagad siya ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, kasi kapag malinaw sa atin na tayo ay alagad ng ating Panginoong Jesus, hindi na tayo ang nagmamay-ari ng para sa sarili natin. Tama po ba? Okay. We are now servants. Alagad po tayo. Meron po tayo master. Okay? So, kung maliwanag po sa atin na may master tayo, hindi natin pagmamay-ari ang sarili natin. At ito po yung pinapahiwatig ng Apostol Pablo. At klaro ang tawag sa Apostol Pablo na siya ay hinirang para sa mga hentil. Okay? So, sa mga sa mga nag-self po dito, tinuro ko naman yun sa aklat ng mga gawa, di ba? Yung aklat ng mga gawa, may dalawang bahagi rin siya eh. Una, yung pag-minister sa mga Hudyo, tapos sa mga hentil, yun na yung sumunod. Okay, so sa mga hentil, halos ito ay napangunahan ng Apostol Pablo, pero may mga tumanggap sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng buhay ng Apostol Pedro. Ni Apostol Pedro, no? Anong halimbawa doon? Yung si Cornelio, tama. Si Cornelio yung isa sa mga naligtas. At si Apostol Pedro naman yun. Pero yung pangunguna sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga hentil, sa Mediterranean, yan, si Apostol Pablo na yun. Okay. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkulin ito para sa inyong
ikabubuti. Okay. So, gusto kong i-highlight dito yung sinabi na dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Pakisabi nga po, kagandahan loob ng Diyos. Okay. So, pag sinabi natin kagandahan loob ng Diyos, ang hirap niya i-expound or sabihin natin na ilahad pa sa pag-iisip na meron tayo. Bakit? Kasi yung kagandahang loob ng Diyos, yun din po yung dahilan kung bakit din tayo ligtas ngayon. Tama? Diba? Efeso 2, 8 hanggang 9. Naligtas tayo sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos at tumugod tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya sa totoo lang mga kapatid, wala rin akong may haharap or may pagmamalaki sa Diyos. Bakit? Kasi itong sinasabi ko, itong mga salita na binibigkas ko sa inyo, hindi naman sa akin to. Ito ay galing sa Panginoon. Hindi ako dapat makapagsalita sa inyo na komento ko lamang. Mahalaga na may lahad ko sa inyo ay ang katotohanan galing sa salita ng Diyos. Okay? At gayon din naman, yung buhay po natin ngayon, dahil ito sa kagandahan loob ng Diyos. Ligtas tayo nakarating dito, may hininga pa tayo. Kasi sa totoo lang mga kapatid, pag tayo nakatulog na, hindi na natin control kung magigising tayo o hindi. Siguro yung mumulat tayo, baba ang control na natin yun. Pero pag natulog na tayo, wala na tayong kamalay-malay, wala na tayong control doon. Tama po ba? Ngayon, dahil wala na tayong control doon, di natin alam kung babangon tayo hindi. Or gising pa tayo hindi. O pinakamatindi, buhay pa ba tayo hindi. Kahit yung kagandahan loob ng Diyos yun. Tama po ba? So, kahit po yung pagkakahirap sa Apostol Pablo, kagandahan loob din siya ng Diyos. Bakit po? Ano ba ang buhay ni Apostol Pablo noon nung siya po ay mas kilala sa pangalang Saulo? Ano ba ginagawa niya? Taga-usig siya ng mga Kristiyano. Nakakala niya, doon sa pag-uusig niya sa mga Kristiyano, ay binibigyan parangal niya ang Diyos. Pero hindi po pala ganun ang kaso. Kaya nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya. Nabulag man siya, pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, siya po ay tinawag pa rin, pinili pa rin, hinilang pa rin upang ibahagi ang salita ng Diyos sa mga hentil. Ganun po ang kagandahan loob ng Diyos. At kung minsan, kung madalas sa ating mga mananampalataya, hindi po natin nabibigyan halaga yung kagandahang loob ng Diyos ngayon. Sabi nga, we take it for granted. Okay naman, buhay naman ako eh. Hindi, sige, salamat. Pero wala yung pagpapahalaga doon sa kagandahang loob na ibinigay ng Diyos sa atin. Nakakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Pero kahit yung abilidad na yun, yung kakayahan na yun, kagandahang loob pa rin po ng Diyos yun. Hindi po ito dahil sa abilidad natin. Ngayon, mahalaga siya sa atin din po natin ang mga puso natin na kung ito ay dahil sa kalakasan natin, sa abilidad natin, bakit kailangan din natin humingi ng tawad? Kasi nangyayari, fleshly, worldly, makamundo lang din pala. Sa sariling kalakasan pala tayo umaasa, hindi na sa kalakasan ng gagaling sa Diyos. Kaya ano nangyayari? Hindi effective, hindi efficient, hindi mabisa. Kaya makita yung buhay, ganyan lang talaga buhay niya. Umaasa siya sa sarili niyang kalakasan, pero dahil nga doon, kalakasan na nanggagaling sa sarili natin, hindi naman natin tiyak kung ano mangyayari kinabukasan. So wala na. Hanggang doon na lang talaga. Walang power, walang dating. Sa buhay ni Apostol Pablo, nakita po natin yung pagkilos ng Diyos sa kanya, yung kagandahang loob ng Diyos sa kanya. Na sa kabila ng kanyang karumhan, na sa kabila ng kanyang background bilang persecutor sa mga Kristiyano, siya pa rin ay pinili at hinilang ng Diyos upang gawin ang pagkakatawag sa kanya. Ang maging herald o bahagi ng salita sa mga hentil. At sabi po dito ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkulin ito para sa inyong ikabubuti. So, balik lang po ako doon sa verse 1 yung sinasabing dahil dito. Ano ba yung sinasabing dahil dito? Okay? So, sa chapters 1 ito, magkaroon po tayo ng konting review. Hindi ko lang alam kung nabanggit na or na-discuss naman na sa inyo, pinaliwanag na. Pero balikan po natin. Sa chapter 1, anong sinasabi sa chapter 1? Ang sinasabi sa chapter 1,
na kahit yung mga hentil tulad ng mga taga-Efeso, yung Efeso kasi isang magandang cosmopolitan area kasi yan. Mga hentil po nakatira dyan. Okay, sinasabi ng Apostol Pablo, dahil sa pagpapatawad at sa kagandahang loob ng Diyos, okay, dahil din sa pagtugon nila doon sa mabuting balita na ibinahagi sa kanila, sila ay naging kabilang sa isang malaking pamilya ng Diyos. Okay? At yung pagiging bahagi ng isang malaking pamilya ng Diyos, yung pagiging bahagi nila doon, ay napatotohanan dahil meron po silang selyo. Okay? Ano yung selyong yun? Yung banal na Espiritu. You were sealed, okay, with the Holy Spirit. At meron pong katiyakan, predestined sila, na sila po ay makakapamuhay ng buhay na kalugod-lugod at naaayon sa harap ng Diyos. Ma-perfect sila. So yun po sasabi sa chapter 1. Sa chapter 2 naman, pinaliwanag doon at binigyan diin doon na yung pagkakaligtas sa kanila ay hindi dahil sa kanilang mga gawa. Tama po ba? Again, dito papasok yung sikat na sinishare natin ng Ephesians 2:8-9. Diba? Medyo ano lang po ako sa English, no? Pero sabi doon, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift from God, not by works, so that no one can boast. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos dahil ang pagkakahirang sa atin, ang pagkakaligtas sa atin ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos at pagtugon natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. At sinabi po doon sa bandang dulong bahagi ng Efeso chapter 2 na sila ay bahagi ng isang malaking pamilya ng Diyos. Ephesians 2:19-20, consequently, you are no longer foreigners and aliens. Okay? Anong sabi doon sa sunod? But fellow citizens with God's people and members of God's household. Okay? Built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So, bahagi na sila ng isang malaking pamilya ng Diyos. Then, chapter 3. Dahil dito, so itutukoy na dito, ay hindi yung pagiging bahagi nila sa isang malaking pamilya ng Diyos, at hindi lang yun, sila po ay kabahagi rin ng pangako ng Diyos. Pangako ng ano? Ng salvation, pangako na sila ay makakapamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, na sila po ay ipo-perfect ng Diyos. Okay po? So, yun po yung background nito. Okay. Sabi po sa verse 3-4, tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ito yung sa mabuting balita, Biblia. Okay, sa Filipino Standard Version, ang sabi po dito, hiwaga. Kanyang hiwaga. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. O di ba? Parang merong ano ba tawag dito? Hindi ko maalala sa literary technique dito eh. Yung parang medyo papunta sa climax. Bakit? Kasi nga, ayun na eh. Pinakita na pala kay Apostol Pablo yung hiwagang yun. Ipapaalam niya na lang. Siyempre, siguro kung ako yung galing sa, siguro kung Ephesians siguro ako, no? Baka siguro habang binabasa natin or binabasa ko, parang excited na, talagang gusto kong makita yung hiwagan yun. Ano kaya yun? Ano kaya yung pinakita kay Apostol Pablo? Natuturing sa amin. Di ba? Exciting. I think ganun yung naging mood ng mga taga-Efeso ng time na yun. Kasi ganun naman talaga supposedly ang pahayag o ang revelasyon. So sabi ko nga dito, yung pahayag, revelasyon, Apokalipsis, ayan. So, yun yung problema dito eh. Yung pahayag at revelasyon, alam natin yung sa banda dulong aklat ng Biblia. Tama po ba? So, pagka binasa natin yun, pahayag, revelasyon, Apokalipsis, well, at least yung pahayag at revelasyon, okay pa. Pag Apokalipsis, hindi ko alam, ang naalala talaga nila dyan, zombie apologize. Okay, zombie na naalala nila pag Apocalypse. Okay? Pero huwag po kayo matakot sa salitang Apocalypse. No? Hindi yun sa parang parang War of the Worlds or zombie
grace, no? So pag sinabing apokalipsis, galing kasi sa dalawang salita, no? Apo at kaliptus, yung iba ginagamit kalupting kasi yung mas Griego. So apo, ibig sabihin tanggalin, okay, o remove, or mawala. Kalupso, o kalupting, yun ay veil, okay, sa belo, sa kasal. So ibig sabihin, pag sinabing apokalipsis, tinatanggal natin yung belo. Parang sa kasal ba? Natanggal natin. Yung nakatakip, tinatanggal kaya sa revelasyon. Kasi nga, nakatago siya hindi pa yan kita. Pero darating panahon, makakayag siya. Kaya pag binasa natin ang aklat ng pahayag, dahil nag-quiet din po ako doon, so ano nangyayari? Revelasyon kasi siya. Ito yung mga mangyayari. So para wala nangyari, si Apostol Juan, kasi sa Apostol Juan nagsulat doon, na time machine siya, mula po doon sa panahon nila, so parang ilang taon after, hindi ko alam kung ilang taon yun, no? Pinakita ng Diyos, ito ang mangyayari. Yun nga lang kasi yung mga ibang mga nakikita ni Apostol Juan, hindi niya rin naman maisip paano niya susulat. Dahil wala namang ganun ng panahon nila. Kaya maraming mga hiwaga rin. Mystery. Kasi kahit sa kanya, mystery yun eh. But yun po yung sinasabi pag sinabi natin apokalipsis, hiwaga o yung pahayag. Okay? So, pinaalam kay Apostol Pablo yung pahayag na yun. Okay? At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. So, ang nakakatuwa po dito sa Bible, kung titingnan natin, si Jesus din po ang revelasyon ng Diyos. Okay? So, paano ang revelasyon ng Diyos? Kasi nga si Jesus ay Diyos siya, nagkatawang tao. So, ang claim niya siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya merong perspektiba yung mga apostol, yung mga tao na kapaligid sa Kanya, ito pala ang Diyos ang lumikha sa atin. Okay, sa pamamagitan niya nalikha tayo. Kaya nasabi sa Hebrews 1:3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. And after He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Kahapon binanggit po yung Sermon at the Mount. Okay, sermon sa bundok na mababasa sa Mateo 5 hanggang 7. Kahit po yun, revelasyon po yun eh. Na ang katuwiran para sa harapan ng Diyos is hindi pala yung katuwiran na sinasabi lang sa batas. Yung sinasabi pala sa batas, kulang pala yun. Kasi ito ang standard ng Diyos. Anong standard ng Diyos? Holiness, kabanalan. Kaya hindi sila particular doon sa naging action lang, bagamat mahalaga pa rin na maging aware tayo doon, pero hindi lamang po yun ang ina-address ng Panginoong Hesus. Ang ina-address ng Panginoong Hesus, yung root. Kaya sabi doon, sinabi sa batas, huwag kang papatay, pero sinasabi ko sa iyo, kung kayo ay napopo, kung may galit sa inyong kapwa, kapatid, ikaw ay isang mamamatay tao. Kasi ang ina-address doon, yung root. Okay? Kaya gusto ko rin po kayong i-invite or i-encourage na i-meditate po yung Sermon at the Mount kasi yun po yung grand manifesto ng ating Panginoong Hesus. Or sa madaling sabi, yun po ay revelasyon. Revelasyon yun ng katuwiran ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Okay? So kahit po ito pag-usapan natin yung salvation, kaligtasan ng mga taga-Efeso, yung pagiging kabilang nila sa isang malaking bahagi, sa isang malaking pamilya ng Diyos, ay isinakatuparan po yun sa pamamagitan ni Kristo. Hindi po sa pamamagitan natin. Okay? So ano yun? Ito ay hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Okay? So magkaroon po tayo ng clarity dito. Noong una, hindi pa nito alam. Okay? Kahit po yung ilang mga propeta, hindi nila alam yun. Kaya hindi nagkakamali, sabi ng Panginoong Hesus, na ito yung panahon na hinihintay sana ng mga propeta. Hinihintay nila itong revelasyon na ito. Hinihintay nila itong hiwagang ito. Kaya yung mga nakakita, mapapalad sila dahil sa kanila nahayag. Mapalad tayo dahil sa atin nahayag po ito. Pero yung mga noong nasa una, hindi po nila alam ito.
Okay, hindi pa nila alam. Pero sabi po dito, ngunit inihayag na yun ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanya mga banal na apostol at mga propeta. So, sa panahong ito, nahayag na po siya. Okay? So again, hindi po lahat ng mga tao noon alam po ito. Okay? Nahayag lang po ito sa pamamagitan ng Espiritu. Okay? Sa kanya mga banal na apostol at mga propeta. Okay? Ngayon, ito na yung lihim. Ito na ngayon yung hiwaga na sinasabi na Panginoon. Ito ang lihim na o hiwaga ni Kristo na ipinahayag kay Apostol Pablo. Na sa tingin ko, medyo alam na rin po natin to. So basahin natin. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hentil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito pala yung hiwaga na yun. Kasi nga, yung ilan sa kanila, hindi po nila naintindihan ito. Bakit? Kasi nga, ang idea nila noon, dahil ang Israel, ang bayang Israel, itong bayang hinirang, pinili ng Diyos, sa kanila ang kaligtasan. Kaya papansinin niyo kung babasahin natin ang aklat ng mga gawa. Okay, kung titignan natin ang aklat ng mga gawa. Biglang-bigla sila, nung hentil ang nakarinig na salita ng Diyos, sila rin ay nakareceive ng banal na Espiritu. Tama po ba? Napansin niyo po yun sa aklat ng mga gawa? So, nung binahagi din sa kanila ang salita ng Diyos, ang magandang balita, sila rin mismo ay napuspos ng banal na Espiritu. Hindi pa nila alam yun noon kasi ang alam nilang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Pero nung nakita nila, napagtanto nila na kahit po sila ay tinanggap ng Diyos. Okay, yung mga hentil tinanggap din ng Diyos. At doon rin nila naintindihan na hindi lamang pala Israel ang tinututukan ng Diyos. Ang grand plan pala ng Panginoon ay lahat tayo mga tao na mananampalataya sa Kanya ay maliligtas. So yung pangako ng Diyos hindi lamang para sa bayang Israel, para sa lahat po pala yun. So tingnan niyo yung mga katabi niyo. Tingnan niyo kung sila mismo ay naiintindihan nila na ang pangako ng Diyos ay para din sa kanila. Sila rin po ay ligtas din. Sigurado po ba tayo sa kaligtasan natin? Assured po ba tayo mga kapatid? Ay, parang natatakot. Assured po ba tayo sa kaligtasan natin mga kapatid? Amen. Hindi po dahil ito sa ating gawa. Okay? Yun po yung mahalaga mapaalalahan ng tayo. No? Hindi po ito dahil sa ating gawa. Ito ay dahil sa kagandahan loob ng Diyos. At tayo naman po bilang mga receivers ng love at ng grace na galing sa Panginoon, mahalaga na pahalagahan po natin yun. Okay? So, sa paano paraan? Isabuhay natin ang pag-ibig ng Diyos at ibahagi natin yung pag-ibig ng Diyos. Paano natin binabahagi? Binabahagi natin ang magandang balita. Kasi tingnan natin sa hiwaga nito sa pamamagitan ng magandang balita. Hindi sa pamamagitan ng kung anong lecture. Hindi sa pamamagitan ng kung ano man. Sabi dito, sa pamamagitan ng magandang balita. Naipahayag kasi sa kanila magandang balita. Okay? Kaya nila na-receive itong hiwagang ito na mga hentil rin pala ay tagapagmana rin tulad ng Hudyo. Hindi na sila alien or foreigner. So tingnan yung katabi nyo, mukha bang alien yan? Hindi na yan mga alien at foreigners. Alien at foreigners tayo sa mundong ito. Dahil anong sabi ng Panginoon, ang citizenship natin ay sa langit. Dito tayo alien. Pero hindi mo kang alien mga katabi nyo. Okay? They are fearfully and wonderfully made. Tama? Diba? Okay, tignan nyo po ulit. Okay. Alien tayo sa mundong ito kasi tayo ay sa langit. Yun po yung treasure natin. Nandun yung pamilya natin. Doon yung destiny natin. Okay? Hindi dito sa mundong ito. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, sa Sermon on the Mount na naman, okay, huwag kayong magsa-stock up ng treasure dito. Kasi ang treasure natin nandoon. Yung treasure dito, mabubulok yan. Okay?
So yung pangako ng Diyos, yung predestination na sinasabi doon, predestination na kung ano yung nasimulan din sa atin, ipuput niya into completion, na ibibuild up niya tayo nang sa gayon tayo maging ganap. Positionally ay ganap tayo sa harapan ng Diyos, pero dahil namumuhay din tayo sa mundong ito, hindi naman tayo exempted sa presence ng sin eh. Ano ibig ko sabihin na hindi tayo exempted sa presence ng sin? Yung temptation nandiyan lang. Okay? Pero ano ang pangako at ano ang pwede natin panghawakan mula sa salita ng Diyos? Yung power ng sin ay napagtagumpayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Katatapos lang ng Kwaresma, ang sinabi ng Panginoong Jesus, it is finished. Ito ay naganap na. Tetelestai, consumatum est. Tapos na. Natapos na yung lahat. Yung penalty ng sin, nabayaran na. Pero, yung pamumuhay natin dito, mahalaga tayo ay consecrated. Okay? Tayo ay nakabukod para sa Panginoon. At meron din po tayong kakayahan na maging powerful over sin because of the Holy Spirit. Because of God. Amen po ba? Amen. So yan. Kabilang din sa iisang katawan. So iisa po ang katawan natin. Katawan ni Kristo. Okay? At sila rin mismo kabilang din doon sa katawan ni Kristo. At tayo rin kabilang din po tayo sa katawan ni Kristo. Okay po? So yun po yung hiwaga na yun. Hindi ko alam kung na-amaze kayo. Pero pag napapaalalahanan ako dito, napapaalalahanan ako sa kagandahang loob ng Diyos. Unang-una, makasalanan din naman ako. Hindi naman magandang background ko. Hindi ko naman naiisip na magsasalita ako dito sa harapan. Noon pa. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, binindap ako, binindap tayo. Ayaw kong ipagmalaki ang sarili ko. Ang gusto kong itanghal dito yung Panginoon. Kaya actually yung pulpito, isa ito sa ano eh. Tawagin nga namin, isa sa mga delikadong lugar. Bakit? Kasi kapag itinaas dito sa pulpito yung sarili, hindi po yung kaluluwa sa harapan ng Diyos. Dapat ang Diyos ang siyang mapapurihan at may tanghal dito. Not me. Okay? So yun po yung hiwaga, no? And of course, kung ako siguro ay galing sa Efeso noong time na yun, ito yung amazing na truth. Amazing na truth yun sa bawat isa sa atin. Na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naging tagapagmana rin tayo ng pangako sa mga Hudyo. Na nandun ang kaligtasan, na tayo makakapamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. At kasama tayo sa isang malaking pamilya ng Diyos. Okay, so pakitingin nga po yung mga katabi nyo, sa tingin nyo ba, kapamilya nyo ba yan sila? O baka naman nanditiri kayo sa... Huwag naman po sana. Mga kapatid yan, tama po ba? Yan po yung mga kuyas, mga ates, mga nakababatang kapatid. Okay? Lalong-lalo na sinabi ng Panginoon, ang kasama doon sa pamilya ng Diyos ay gumagawa ng kanyang kalooban. Okay? So yun po ang pagpapahayag sa hiwaga ni Kristo. Amen? Napaganda po ba? Amen? Di ba? Napaganda. Kasi ito po yung pagtatanghal ng kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa konteksto po nito, of course, Ephesians. Mga taga-Efeso nagbabasa nito. Pero sa atin ba? Paano ba kumilos yung kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin? Na-imagine nyo ba yun? Naisip nyo ba yun? Ito yung background ko. Siguro ito yung mga sets of sin na ginagawa ko noon. Hindi ko nga maisip sa sarili ko noon na magbabahagi ako ng salita ng Diyos. Ang gusto ko lang makipagrakrakan. Okay? Makipagrakrakan, okay na ako doon. Basta wala akong gawin masama, okay na yun. Kahit ako may bisyo, okay na, sige ko. Sino mag-aakalang babaguhin ako ng Panginoon tapos ngayon magsasalita ako ng kanyang salita. Ngayon, kwento ko of course sa akin yun. Sa bawat isa sa atin, ganoon din. Hindi man siguro kaparehas ang kwento ko, but I believe may stories din ang bawat isa kasi may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero makita natin yung grasya, yung kagandahan, loob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So punta po tayo sa layunin ng hiwaga ni Kristo. So sa kagandahang loob ng Diyos, again, sa kagandahang loob ng Diyos,
Ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So again, background ni Apostol Pablo, siya po ay taga-usig ng mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya, kung maiisip natin, or hindi na maiisip, no? Kahit sila, naisip din ng mga mananampalataya noon, nung sinabi nila, ay, si Saulo, kasama na natin. Abe, magtataka tayo. Ano nangyari? Hindi kaya tayo ginugoyo ni Saulo? Baka mamaya, spy lang siya. Sabihin niya, tumanggap na siya, pero hindi pala talaga. Tapos pag nandito sa gathering, ayun na, massacre na. Ganun na yung gagawin niya. So kahit yung mga mananampalataya doon, hindi sila makapaniwala. Kasi ganun ang background ng Apostol Pablo. Hindi ko lang alam kung ganun din ba yung bawat isa sa atin. No? Na hindi rin makapaniwala na ito yung kinahinatnan natin. Ito yung nangyari sa atin. Meron akong high school classmate. And even siguro include ko na rin sa sarili ko. Kasi nung high school kami yung isa sa, yung syempre tropahan, high school, kami yung ilan sa mga maloloko. Mga loko-lokong estudyante, ganyan. Pero nag-excel kami. Parang, sige, mag-excel lang kami para wala silang masabi, pero mga loko-loko rin kami sa high school. Hindi namin lubos maisip na nung nakita-kita na kami ngayong nakapagtapos na kami, yung iba kinasal na. Marami namin ba katanda? Nung nakita-kita na kami, aba yung isa naging missionary. Hindi nga namin maisip na magiging missionary yun. Paloko-loko yun. Yung iba, nabibigla rin na, again, ayoko itaas sa sarili ko dito, no? Sa Diyos ng papuro. Meron naman isa na naka-OJT lang ng churchmate natin. Yung testimony niya at yung testimony ng church ang testimony ng kapatid na ito, magkaiba ang pagkakakilala nila sa akin. Kasi yung high school nga, palabro ako ng high school eh. Tsaka medyo mayabang talaga. Okay. So, yun ang background ko noon. So, nung binanggit, okay na naman ba si Erison? Ganito yan noon. Ganito yan. Ganito yan. Palamura yan, ganito, angas, makiulo, etc. Pero hindi naman yun ang pagkakakilala niya sa akin. Nung binanggit niya sa akin yun, I praise God. I praise God kasi hindi dahil bida ako, hindi yun eh. Yung grasya ng Diyos at work pala sa bagay sa atin. Kung sa sarili ko, parang hindi ko nga maisip yun, pero may transformation pala talaga. Okay? So, ganun din ang nangyari sa Apostol Pablo. Talagang change of heart. And I believe ang bawat isa rin po sa atin dito, may mga ganung stories. May mga ganung klaseng testimony. Tama po ba? Okay, amen. Kaya napakaganda ng kagandang loob ng Diyos sa atin. It transforms us. It changes us. Yung pag-ibig ng Diyos, it changes us. Okay? So, si Apostol Pablo ay ginawang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Again, sa kagandang loob ng Diyos. Ang tungkuling ito ay binigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, tignan niyo po kung ano ang description ni Apostol Pablo. Kahit na siya ay nangangaral na. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Ganun ang sabi niya. Yun ang statement niya sa sarili niya. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos, gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito. Again, kagandahang loob na naman. Na ipangaral sa mga hentil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. So yun po yung kayamanan meron tayo. Di natin kayang sukatin. Kasi sa buhay pa lang natin, hindi na natin kayang masukat yung biyaya ng Diyos sa atin. Kaya may isang kanta, may nagkakamay doon sa main ay inawit din po namin yun. Count your blessings. Tingnan natin kung mabilang mo. Kasi nga di masukat ang kayamanan ni Kristo. Di masukat ang kayamanan galing sa Diyos. Yung transformation pala na binigay or ginawa sa atin Panginoon, di rin natin masukat yun.
Kasi talagang hindi natin mag-grasp, hindi natin kayang unawain talaga ng buong buo kung gaano kalawak ang kanyang pag-ibig. One time, merong Sunday service, again sa main po ito. Pinag-usapan po doon yung crucifixion ng ating Panginoon Jesus. Pwede nagkakamali 1 Corinthians chapter 15 or 15, mga ganun. And sa likod, medyo napag-usap-usapan namin. Alam ng karamihan, alam natin na napako si Jesus. Alam natin na namatay siya sa krus. Pero alam ba natin kung anong ibig sabihin nun? Or ano yung kinailangan niyang harapin? Para lang doon. Unang-una sa lahat, Diyos siya. Pwede namang hindi magkatawang tao. Pero nagkatawang tao siya. Para sumunod sa kalooban ng Ama. Pangalawa, namuhay po siyang walang kasalanan. Yung po ang patotoo ng mga nakakita sa kanya, hindi siya namuhay ng may kasalanan. Okay? Pangatlo, nung ma-arresto siya, tinraidor siya ng kanyang disciple. Anong akusasyon na pinapataw sa kanya? Marami. Pero ano ba ginawa niya? Nagturo ng kabutihan, nagpagaling. Wala naman siya ibang ginawang masama. Yun lang naman ginawa niya. Then imagine, masasakdal naman siya. No? Sa paratang na totoo naman. Bakit? Bakit ba siya pinako sa krus? Ano ba ang charge sa kanya? Blasphemy. Kiniklaim niya yung sarili niya na siya ay Diyos. Nung sinabi niya, Son of Man. Nung sinabi niya siya ay Mesiyas. Blasphemy. Malinaw sa kanila. Walang misunderstanding. Tapos isuscourge yung likod niya. Yung iba sinasabi slash pero mababaw ang slash scourge. Ibig sabihin yung pinanghampas sa kanya, yung mga may mga bakal-bakal at buto-buto sa dulo eh. Nakapag hinampas yung sa likod mo, karapit yun sa'yo. Tapos babatakin yun. Siguro mga 40 ang sabi, ang tala. Talagang lalabas na yung dugo mo. Lalabas na yung dugo, lalabas na yung laman, lalabas na yung puto mo doon. Tapos pipilitin ka magbuhat ng krus. Nahigit pa sa bigat mo, baka nga triple pa. Then ipapako ka sa krus, mamamatay siya. Or namatay siya ng kahiya-hiyang kamatayan at pinakamasakit na uri ng kamatayan. Alang-alang sa atin. So, nung pinag-uusapan po namin yun, natakna rin ako na bagbag din ang damdamin ko. Ganun ako kamahal ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganun ang kagandahan loob ng Diyos. Kaninong pag-ibig ba? Kaninong pag-ibig ba hihigit doon sa pag-ibig na yun? Wala. Walang papantay doon, sigurado ako. And that kind of love moves. Yung ganong uri ng pag-ibig, yun ang nagpapabago rin sa atin. Pag naiintindihan natin, ano ba ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? That's love. That's grace. Kaya hindi rin natin masukat yun. At ang nakakatuwa, kahit yung kayamanan natin ni Kristo, hindi masukat. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. At yun po ang ibinabahagi natin. Okay? At upang may paunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon, ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. So, paulit-ulit na, binabanggit na ito, hindi pa hayag ito noon, ngayon ay inihayag na. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia, sa pamamagitan natin, ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan
ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nakakayag sa iba't ibang paraan. O, di ba? Ang daming walang hanggan, di masukat. Di masukat ang treasures, di masukat ang wisdom, di masukat ang pag-ibig. Okay? Pero tingnan natin, no? Ito, for personal, nung mineditate ko ito yung isang something na nakakatuwa at revelasyon din sa akin. Sa pamamagitan ng iglesia, sa pamamagitan sa atin, kung paano kumilos si God sa atin, ay naipakilala sa mga pinuno at may kapangyarihan sa sangkalangitan. Anong pinuno to? Ano ba itong mga may kapangyarihan na ito? Mga anghel. Evil spirits in heavenly realms, kasama rin sila. Arkanghel, kasama rin sila. Kahit po sila, mga spectators pala natin sila. Sila ay nanunood din sa atin. Nakikita nila tayo. Hindi natin sila kita kasi spirit man sila. Okay? Sabi nga sa Hebreo, ministering spirits. Okay? Pero sila hindi naman sila all-knowing na tulad ng Diyos eh. Okay? Kahit sa kanila nakahayag yung hiwaga, nakikita sa atin. Can you imagine that? Sabi nga sa isang illustration, yung theater, yun daw yung kasaysayan. Yung stage, yun yung mundo. Yung actors and actresses, tayo yun, mga tao. Yung director, ang Diyos. Pero yung audience, sila pala yun. Nakikita nila tayo. At sabi nga ni Charles Spurgeon, isa sa mga preachers na hinahangaan ko rin, huwag din natin sila maliitin. Okay, bakit? Well, una-una, ministering spirit sila. Pangalawa, sa takdang panahon, sila rin ang maghahatid sa atin kung tayo sa langit, kasi sila yung harvesters eh. Tulad din ng kay Lazarus, so namatay siya, inihatid siya ng mga anghel papunta sa presensya ni Abraham. Okay? Darating din yung time na yan, so huwag din natin sila maliitin. They are ministering spirits. Okay? So kahit pala sa kanila nakahayag, hindi lang pala para sa ating revelasyon na ito. Kahit sa kanila nakahayag yun. Di ba amazing? So walang hanggang karunungan ng Diyos na nakahayag sa iba't ibang paraan. So revelasyon po ito para sa ating lahat. Hindi lamang po sa ating mga tao, hindi kahit sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa kalangitan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Okay, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit? Kasi we already have a royal priesthood. Okay, although tayo yun, royal priesthood, pero meron tayong high priest. At yung high priest na yung Panginoong Jesus. Okay? Kaya sabi sa Hebreo, let us then approach the throne of grace with confidence. Okay? So, yun po yun, layunin niya. Tinupad ng God ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko, alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. So nakapiit nga sa Apostol Pablo rito, pero sabi niya, huwag kayong mag-alala, okay, huwag kayong panghinaan ng loob kasi para sa ikararangal nyo rin ito. Okay? So last part, panalangin at benediction. Sabi po dito, dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama nang mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin ko sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, tingnan natin yung prayer ni Apostle Paul. Number 1, palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. May tanong po ako sa inyo. Napagpe-pray po ba natin ang bawat isa? Hindi lang sa sela, hindi lang sa Bible study, pero napag-pray po ba talaga natin ang bawat isa? At itong prayer na to, hindi yung incidental o yung supplemental, hindi yung turo natin doon. Pag sinabi natin incidental, basta nangyari na lang. Pag-pray, sige, go. Kung minsan supplemental, add-on na lang. Pero hindi nagiging fundamental sa buhay. Okay? So mahalaga yung prayer sana maging fundamental din po sa atin.
na napagpe-pray po talaga natin intentionally ang bawat isa. At ang panalangin po ni Apostol Pablo, palakasin niya ang inyong buhay espiritual. So I also pray the same thing para sa bawat isa sa atin na mapalakas tayo ni God sa ating buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. So kumusta ba yung inner life natin? Kumusta ba yung spiritual life natin? Kumusta ba ang personal na relasyon natin sa Diyos? Okay? Palakasin nawa niya ang inyong buhay na espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Next, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng inyong pananalig. Si Kristo sana ay hindi po sana mawala sa ating puso. Okay? Of course, Jesus Christ, alam natin siya ay nasa kanan ng Diyos. Okay? Nasa kanan siya ng Diyos. At ang nananahan sa atin, banal na Espiritu. Okay? Pero isa puso natin si Kristo. Yung life, yung death, yung resurrection, sa puso po natin, mahalaga na mapaalalahanan po tayo nun. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Consistent po sa Apostol Pablo rito nung binanggit na rin sa 1 Corinthians 12 and 13. Tama? Isang katawan, iba't iba man yung function natin, pero iisa yung objective natin kasi iisa yung ulo natin. Pero sabi niya, and I will show you the most perfect way. Kaya punta siya sa chapter 13, ano pinag-usapan doon? Love. Pag-ibig. Okay? So, anong uri ng pag-ibig? So, basahin yung 1 Corinthians chapter 13. Hindi lamang po yung para sa mga mag-asawa. Okay? Yung term na ginamit para sa salitang love doon, agape. Hindi yung eros. It's agape. Love. God's love. Love ni God. Yung po yung maging pundasyon sa lahat ng ginagawa natin. Kaya tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Mahal niyo ba yan sila? Ba't hindi makatingin? Tingnan niyo. Totoo yun, tingnan niyo. Mahal niyo ba yan? Okay, mahal niyo ba yan sa pag-ibig ng Diyos? Okay? Yung po nawa ang maging pundasyon sa lahat ng ginagawa natin upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. Kaya it makes sense. Anong sabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol? Mag-ibigan kayo. Bakit? Kasi pag nag-ibigan sila, malalaman ng mga tao na sila'y mga alagad ni Kristo. Yung po yung notable sa atin mga kapatid, pag-ibig. Moved by God. Because we are indwelt and filled by the Holy Spirit. Yung po yung tatak sa atin eh. Yung pag-ibig at yung pananahan at pagiging puspos ng banal na Espiritu. Kaya sana hindi maging activity ang lahat ng ginagawa natin o hindi na maging activity. Nabasa, masabi lang nagawa ko, okay na. No. Tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo. At ang bawat bahagi ay nag-iibigan sa isa't isa. Okay? Kasi ang ganda po naman nito, ang ganda ng epekto nito eh. Kaya nga sinabi upang, para lubusan daw natin maintindihan kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ng Diyos. So nagsisimula rin pala yun pag tayo nag-iibigan din. Paano natin makikita yun kung hindi na natin naintindihan in the first place ang pag-ibig na iginawa din ng Diyos sa atin. Kaya yung empowerment na binanggit ko rin kahapon, kasama po doon yung iglesia, yung church. Spiritual empowerment. Okay? So, pag-ibig ni Kristo nawa ang maging pundasyon natin. Amen po ba? At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. At sa gayoy, mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos, filled with the fullness of Christ. Amen po ba mga kapatid? Okay. Napakahalaga ng love ni God.
Mapaalalahanan tayo sa pag-ibig ni Kristo. Okay? Hindi natin kaya arukin yun. Either way, kahit hindi natin kaya arukin dahil limitadong ating pag-iisip, let's all the more na i-focus tayo dun. Na maintindihan at mag-ibigan po talaga tayo sa pag-ibig ng Panginoon Jesus. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin. O, di ba? Higit pa sa naiisip natin, kaya niyang gawin yun. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salin lahi, magpakailanman. Amen. Okay? Ito ang ating Diyos. Walang hanggan ang Kanyang karunungan, ang treasure na meron tayo sa Kanya, ang pag-ibig, at makakagawa pa siya sa higit pa na naiisip natin or hiling natin. That's how amazing God is. Amen po ba? Amen. Diba? Yan po hiwaga ng Diyos. Hiwaga ni Kristo. Nahiwagaan din po ba kayo? Diba amazing, napaganda ng revelasyon? Ito pala yung God natin. Kaya ito po yung mga hamon. Okay? So, 9:30 sakto. 1 hour. Okay. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos, tayo ay Kanyang hinirang at pinili upang gawin ang Kanyang kalooban. Again, kagandahan loob ng Diyos. Kaya, magpakumbaba tayo at magpagamit sa Panginoon. Be humble. Dahil wala tayong mayaharap sa Diyos, tayo ay Kanyang instrumento lamang, tayo ay Kanyang mga alagad, magpakumbaba po tayo. At magpagamit sa Panginoon, maging masunurin sa Panginoon. Yun po ang unang hamon. Pangalawa, tayo ay napabilang sa isang malaking pamilya ng Diyos at naging tagapagmana rin ng pangako niya. Okay? Ito yung katotohanan, okay? Magmahalan tayo at mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. So ako personally, ayun po yung nais ko rin iwan at iwan sa inyo na magmahalan po talaga tayo. Okay? Hindi magmahalan ng lambutin lang. Okay? Hindi yun. Magmahalan sa katotohanan. Meaning, kahit kailangan pagsabihan para matulungan ng bawat isa na lumago sa maturity, yung rebuking, yung admonishing, kasama po yun. Okay? Kasama po yun. Dito, paglambutin lang. Okay? To build up one another. So kasama ang rebuking, yung admonishing, kasama po yan. At panghuli, ipanalangin ng bawat isa na maunawaan pa ng mas malalim ang pag-ibig ni Kristo. Sa pamamagitan nito, tayo ay mapupuspos ng buong katangian ng Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos, kayo po ay makapangyarihan at may kakayahan na gawin ang higit pa sa mga naiisip namin at hinihiling namin. Salamat po sa inyong kagandahan loob at sa inyong pag-ibig. At kami rin po ay naging bahagi ng inyong magandang plano sa buong sanlibutan. Salamat po, O Diyos, na kami po ay hinirang niyo at pinili niyo upang magawa po ang inyong kalooban. Inaalala po namin ang inyong pag-ibig na hinahayag sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos. At nawa po ay mas lumalim pa po ang aming pangunawa sa kung sino kayo at sa kung sino po kami sa inyong harapan. O Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig sa sukdulang biyaya niyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.